just former ICC Judge Rol Pangalangan. Alright, katulad ng discuss ni former Judge Rol Pangalangan, walang pake ang ICC dun sa mga dramatic circumstances or even political controversies around basically pag-arrest kay Dugong and taking him all the way to face justice here. Actually, si Digong ay nasa detention center. Hindi siya nandito, but the hearings will be here. Starting with September, there will be a pre-trial hearing. And then after that, there's going to be a full-on trial, which could take 4 years. So ayan, mga kapwa viewers, musta po kayo dyan? Nandito naman po ako. Saan kayo pa rin na naroon? Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like, and share, comment sa aking video upload. Lalo-lalo yung mga OFW natin dyan sa abroad. Okay? Para po, nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa karamdaman. So ayun. May napod ko sa akong video upload ni Mr. Richard Hidarian. Ito yung magaling na analyst. Masabi mo natin analyst. Mga ganun. Masabi natin political analyst. Diba? Ito si Richard Hidarian. Ay nandiyan sa ngayon, ay pumunta dyan sa ICC. Napad ko yung video upload niya, yung live niya. Na yun nga. At sinasabi niya doon na ibang klase ang korte ng ICC sa korte ng Pilipinas. Ibang klase. Ibig sabihin, kakaiba siya. Ibig sabihin, kung taga ibang bansa ka na ikay dinidinig ang kaso mo, ay hindi basta-basta ang ICC nagpapadala sa mga political sa mga political, masabi ba natin yun, sa mga rally-rally na yan, hindi sila basta-basta nagpapadala. Basta sila, may didiniging kaso, gagawin nila trabaho nila bilang mga judges ng ICC, mga hurado ng ICC. So, sabi nga niya ni Richard Hidarian, ay kahit 1 milyong rally pa yan, kahit 10 milyong rally pa yan, sabi niya, ay hindi talaga pakikinggan niya ng taga-ICC, ng mga taga-ICC. So, sa mga salita, yung mga sigaw-sigaw na mga pro-Duterte dyan, na nariyan, na mga sumusuporta, hindi natin alam kung sumusuporta ba yan o nagipag-usyoso lang, nagipag-marites lang, ay walang kwenta. Nagpapagod lang sila, nagsasaylay silang pagod. Kaya, wala mangyayari. Diba? Ang pinakamaganda na lang dyan, hintay na lang natin kung ano ang hatol sa pagdinig sa kaso na isinampa ng mga kamag-anak ng mga nabiktima ng drug on war. Pakinggan na, hintayin lang natin. Total, pag dinig naman kaso ay naka-live naman yan. At malalaman natin kung ano magiging hatol ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Hindi ang katulad dito sa Pilipinas na pag andyan ka dito ka sa korte natin, nagrarally mga supporter mo dyan sa labas, mapipressure minsan yung judge. Napipressure. O, di ba? Nasubukan naman natin eh. Sabi nga ni Senator Trillanes, sinampanan na siya ng kaso, pero anong nangyari? Nasampan ng impeachment, anong nangyari? Wala. Na-dismiss. Dito sa atin. Kasi, napipressure yung mga judge natin sa Pilipinas. Pag malakas ka, o kilala kang tao, may pera ka, pressure inaabot ng ating mga hurado dito sa Pilipinas. Pero pagdating sa ICC, wala silang pakialam. Hindi naman kung nilalahat yung mga kuha natin,
purado natin dito sa Pilipinas. Hindi ko naman nilalahat na napipressure sila. Hindi naman ko naman nilalahat. May talagang mga purado tayo, talagang matitigas talaga, talagang naninindigan bilang mga judge ng ating bansa. Meron, pero hindi nilalahat. Hindi ko nilalahat. Meron yan, sigurado. Bakit ka mo? Ito nga lang sa impeachment. Noong nakaraan na sinampahan si Duterte. Sinampahan na siya nila Trillanes ng sa Dragon War, pagka sa Davao, yung mga nagkandamatay doon sa Davao, inimbestiga, ang nangyari? Wala, di ba? Wala, na-dismiss. Ayaw kay Trillanes, sa napanood ko, sinabi niya. So, pagdating sa ICC, kakaiba doon. Lalo-lalo kung taga-ibang bansa ka, wala silang pakialam sa bansa mo. Kung sino yung sumusuporta sa iyo doon sa bansa mo, wala silang pakialam. Basta nagkasala ka at nireklamo ka, pakinggan natin kung ano ang isinampa sa yung kaso. Pakikinggan nila kung ano sinampan nila sa yung kaso at hatulan ka ayon sa iyong ginawa. Di ba? Kapwa viewers. Kaya yung mga nagrarally dyan sa ibang bansa, yung mga dyan sa Europa, na ilan dyan, na mga maisong supporter kuno, hindi natin alam kung mga supporter talaga yan o mga nagigipagchismisan lang o nagigipagmartis lang, walang kwenta. Hindi papansin lang ICC yan sila. Hindi yan sila mapipressure ang ICC sa mga ganun-ganun lang mga rally-rally yan. Buti nga sila, pinagbibigyan sila ng space para nagsagawa sila ng rally. Diba? Buti binibigyan, ganun kabait ang ICC. Pero, dahil sa kanilang mga sa kanilang gustong ipahayag ang kanilang suporta kay Pangulong Duterte, hanggang doon lang sila. Hindi yan basta-basta pakikinggan ng taga-ICC. Diba? Hanggang doon lang sila. Mamaos man sila, hanggang doon lang talaga sila. Maubusan man sila ng buwis, hanggang doon lang sila. Wala silang magagawa. ICC pa rin ang masusunod. Yung mga justice ng ICC pa rin ang masusunod. Diba? Kapwa viewers? Ito pakinggan natin. Kumuha ko ng video clip ni Richard Darian. Ito yung sinabi niya. Walang Harry. Walang Harry Roque dito. No sighting of Harry Roque. Nagdala pa ako ng no sighting of Harry Roque here. Pero my last checking. Right. May mga kaligas pa tayo dyan. Harry! Nasaan ka ba, Harry? Harry Roque, where are you? No sighting of Harry. Sige lang. Mga DDS dyan. Sige lang. Okay, katulad ng discuss natin kanina guys, pag kinausap mo yung mga tunay na experts dito actually, alright, if kinausap mo yung mga tunay na experts, they'll tell you na the issue of jurisdiction is gonna be very tough for the Duterte side. Because, unang-una, katulad ng in-explain ni Justice, former ICC Judge Rol Pangalangan. Right, katulad ng discuss ni former Judge Rol Pangalangan, walang pake ang ICC dun sa mga dramatic circumstances or even political controversies around basically pag-arrest kay Dugong and taking him all the way to face justice here. Actually, si Digong ay nasa detention center. Hindi siya nandito, but the hearings will be here. Starting with September, there'll be a pre-trial hearing. And then after that, there's going to be a full-on trial, which could take 4 years. And, wait, nasaan si Harry? Nasaan si Harry? Nakatago na sa likod si Harry. Harry, are you here? Or Harry? Harry, are you there? Saan ba si Harry? Walang Harry, guys. Walang Harry kasi he was not hired. Harry was not hired. At chismis sa akin na the one who was hired, si Kaufman, he might actually also move on eventually. Because and this is a very serious
part comes in, guys, no? Unang-una, dun sa circumstances ng pag-arrest ni Digong, hindi pa kinang ICC yung political controversy. Amy Marcos can do a million hearings there, right? Amy Marcos can go on and do all sorts of whatever there. Pwede niyang, sige lang, try mo payayin si General Torre na napaka-popular. Alam mo, sa totoo lang, kung magkaroon ng unsurvey ngayon, mas malaking chance maging senador si Harry Roque kaysa kay Amy Marcos. I'll be brutally honest about it. I think General Torre has a much better chance to become the next senator of the Philippines, even higher than Amy Marcos. Or even Jinggoy. Or even Alan Peter Cayetano. I'll tell you what. Alan Peter Cayetano will never become the Philippine president. He never just has it. He just doesn't have it. But I think General Torre has a better chance than all of those guys probably combined to become the next president of the Philippines. Maybe not in 2028, but who knows when. So, guys, to be honest, ICC doesn't care. Sa lahat mga hearing ng Senado, ICC doesn't care. Dun sa mga, kung sino mga muchacho, whoever na kinuha to, sinisay abogado na abogado. Alam mo yung isang abogado na kinuha nila na to testify yung against the legality of the arrest warrant to detect. Itong tao na to, ginugol ko, guys. Google nyo. Halos wala kayong mahanap ng legit. May legit kaso ba ito na handle na international? Wala. Legit pa yung website nila, mukhang high school. Saan ba nag-aaral ito? No offense. But, anyway, medyo kampante tayo kasi on our own little show, we interviewed international lawyers like Attorney Carranza, Dino De Leon. Well, we have no less than Justice Carpio. Although Justice Carpio is not necessarily an international lawyer, but he's a justice. He was a former justice and court top-notcher lang naman. And of course, you also hope to have Raul Pangalangan on our show, but at least so far, he has been absolutely clear, guys, na pagdating sa dito nga ako para kung may parating na dito. Or baka may makita akong Harry Roque on the horizon. Harry, no one hired you. Harry wasn't hired. Where is Harry? Uy. Okay. Anyways, guys, going back to this. Speaking of, no. So to be serious about it, guys. So malabo yan. They can conduct a million different hearings. Mag-rile off sila ng mga DJ supporters sila. Pwede sila mag 10 million na rally dyan sa labas. Wala epekto yan. As far as this court is concerned, they're gonna look at the substance of the evidentiary case na i-forward ng prosecutor's team. And, katulad ng diniscuss natin kanina, mukhang pretty airtight. So kahapon pagdating ko dito from Rome after Mass in Vatican and prayers and all, and thank God for Pope Francis being better and all of that. Actually, ang dami ko nakita ng mga kababayan natin na pauwi na. So it was very clear to me that talagang yung mga nag-rally dito kahapon ay galing sa iba't ibang parte ng Europa. It was a show of force. No question about it. But what I can say, guys, is very simple, right? Walang bearing ang political pressure dito. This court worked 7 years, guys. I mean, 7 years seems to be the magic number. That was the times that more or less finally Leila De Lima was able to get her freedom. 7 years was also basically this ICC case going into full action. So, lampas sa kalahating dekada, guys, this court, ICC behind me, worked on this. Lampas sa isang dekada. So, solid yung evidence nila. I didn't hear the word airtight from my sources here, but basically yun yung argument nila, which is sobrang malabong case na ito pagdating sa issue ng yung jurisdictional challenge, and sobrang malabo yung critique or yung legal argument ng basically Team DDS na walang jurisdiction ng ICC. The Supreme Court was clear of the Philippines was clear na may residual jurisdiction for crimes that were committed or atrocities that were allegedly committed between 2011 and 2018. There are questions even around the circumstances of the Philippines withdrawal from the ICC. I'll discuss that very shortly later on. There was no concurrence of the Senate. More importantly, guys, as I said, pagdating sa ICC, what matters to them is not, you can check the Latin
phrase for that. What matters is not how he was apprehended. What matters is that he's got. So, yun, di ba? Napakinggan natin siya. Hinahanap niya si Harry Roque, di na makita. Ito kay Harry Roque naman, sasama siya sa legal team ng Duterte. Tagapagtanggol ni dating Pangulong Duterte, diyan. Magtatanggol siya kay Duterte. Yan ang papel niya, di ba? Kung may sasama siya sa legal team ni dating Pangulong Duterte, diyan sa ICC. Ito ang masaklap diyan, kapo-viewers. Tatayo siyang abogado ni Pangulong Duterte diyan sa ICC. Pero dito sa Pilipinas, yung kaso na yung pagdinig dito sa Quadcom Committee na dinidinig laban sa kanya, hindi niya sinagot. Ang bagkus, nagtago siya, tumakas siya. Tumakas. Hindi siya humarap sa Quadcom. Paano mo pagtatanggol ang isang tao na naakusahan, kapo-viewers? Paano mo siya may pagtatanggol na yung isang taong naakusahan na ikaw mismo sa sarili mo, may kaso ka rin at hindi mo hinaharap? Di ba, kapo-viewers? Mayroong hearing dito sa Pilipinas, sa bansa natin, sa Quadcom, sa Kongreso, at pinapatawag siya, hindi siya humaharap. Humarap siya kumakailan, mga ilang araw, ilang linggo, di na siya nagpakita. Lalong-lalo nung lumabas na si Cassandra Ong. Na dati, ang lakas-lakas ng loob niya magsalita nang wala pa si Cassandra Ong. Dahil akala siguro niya, hindi ba uhuli si Cassandra Ong? Kapo-viewers. Ngayon, nahuli si Cassandra Ong. At nandiyan ngayon sa Kongreso. Dinidinig sa Quadcom. Si Harry Roque naman yung hindi humarap. Di ba? Anong kalokohan yan? Magtatayo kang abogado sa isang akusado na imbestigahan dyan sa ICC, kapo-viewers. Kay Pangulong Duterte. Tapos, sa sarili mo na ikaw na akusahan ka din sa Pilipinas, hindi mo hinaharap. Anong klase yan? Bago ka tumulong sa kapwa mo, tulungan mo muna ang sarili mo. Linisin mo muna ang sarili mo bago ka tumulong sa ibang tao. Di ba? Ganun yan, kapo-viewers? Kasi ba natin, bago ka magreklamo sa kapitbahay mo na madumi, siguraduhin mo yung bahay mo malinis. Bago mo ireklamo kapitbahay mo na yung bakuran niya ay madumi, maraming kalat, siguraduhin mo ang sarili mong bakuran ay malinis muna. Di ba ganun yan? Simple lang yan eh. Ngayon, tatayo siyang abogado, sasabihin niya, bubuluntaryo siya na mapasama siya sa bilang abogado tagapagtanggol sa legal team ni dating Pangulong Duterte diyan sa ICC. Yung sarili nga niya dito sa Pilipinas, hindi nga niya maharap-harap sa Kongreso. Ang dahilan niya, hindi naman daw korte. Pagbabaliwala pa rin yun sa batas ng Pilipinas. Ang batas ng Pilipinas, kung mayroong dapat imbisigahan, katulad sa Kongreso, karapatan naman ng Kongreso na mag-imbisiga kung anong bang mga nireklamo laban sa'yo. Harapin mo. Pabulaanan mo sa kanila na walang mga katotohanan. Yung mga reklamo laban sa'yo. Di ba ganun yun? Harapin mo. Harapin mo ang ating Kongreso kung tama ba na ikaw ay inireklamo o may nagreklamo sa iyo para patunayan mo sa kanila na wala ka kasalanan. Di ba ganun yun? Katwiran niya, walang reklamo sa korte. Kung magsampa ng reklamo ang Kongreso laban sa kanya, sa korte ngayon. Di malayo yan, kapo-viewers. Di ba? Hindi malayo yan.
Ngayon, balik tayo doon kay sa sinabi ni Richard Didarian. Ito nga, yung mga rally-rally dyan sa, yung mga rally ng mga supporter ni Pangulong Duterte, ay walang kwenta. Hindi sila pakikinggan ng ICC. Dahil hindi sila basta-basta matitinag. Hindi sila basta-basta mape-pressure ang ICC court. Kaya ang mangyayari na lang dito mga kapo-viewers, mga supporter ko dyan, ang mangyayari nito, hintayin lang natin kung anong magiging kahinat na ng pagdinig sa kaso na isinampa kay Pangulong Duterte ng mga kamag-anak ng mga nabiktima ng drug war sa mga patayan dito sa Pilipinas na isinampa sa kanya dyan sa ICC. Hintayin lang natin kung ano magiging hatol. Pag nahatulan siya ng not guilty, salamat. Pag nahatulan naman siya ng guilty, salamat sa mga sa mga nabiktima ng drug war sa AGK. Di ba? At magkakaroon sila ng magkakaroon sila ng justisya yung mga kamag-anak na hanggang ngayon naghihinagpis, naghahanap ng katarungan. Na sa pamamagitan ng ICC, mabibigyan ng katarungan. Madidinig yung kanilang sigaw na katarungan. Ito mga biktima ng drug war. Yung mga kamag-anak. Kasi kung dito nga naman sa Pilipinas didinggin, hindi naman natin masabi ang ating mga huwis dito sa Pilipinas, mga justices natin, ay baka mapurnada lang. Dahil sa dami naman taga-suporta ni Pangulong Duterte na mga mga DDS supporter, baka ma-pressure lang ang ating mga hurado dito sa Pilipinas, mga justice natin. Kasi hindi naman lahat ng justice natin may mga paninindigan. Meron talaga hurado na walang mga paninindigan. Diba? Lalo kung may pera ka, mahirap ka, may pera ka, tapos inireklamo ka, mabilis. Mabilis. Ang ang not guilty. Pero kung mahirap ka, lalo wala ka pambayad sa abogado, kalabuso ka. Habang buhay. Di ba? Marami naman tayo dyan, mga nakakulong dyan na kasi wala mga abogado na hanggang ngayon nagtitis sa kulungan. Kung may pera ka, mag-file ka lang ng tawag dito yung bill. Di ba may bill yan? Habang dinilig ang kaso, nakakalaya ka. Di ba? Nakakarating ako saan-saan. Wag ka lang lalabas ng bansa. Nag-i-enjoy ka. Kasi may pera ka eh. Sinampahan ka ng kaso niyan, ha? Ngayon, habang pupunta ka sa korte, habang hindi ang kaso, pupunta ka lang sa korte, haharap ka doon. Pag siniswerte-swerte ka pa, kasi nga magaling mga abogado mo, not guilty ka. Kung mahirap ka, wala kang pampiyansa, magtiis ka sa kulungan. Di ba ganun yan, kapo-viewers? Ngayon, nasa ICC siya ngayon, si Pangulong Duterte. Di magtiis sa kulungan. Hindi uubre mga rally-rally dyan. Hindi basta-basta papipressure ang mga taga-ICC. Yung mga hurado ng ICC. Kaya magtiis si Pangulong Duterte sa kulungan. Hintayin hanggang sa matapos ang pagdinig ng kaso. Hintayin natin. Kung tama yung pagkakadinig ko, katulad yan, yung susunod na hearing, September pa. Kung sa susunod ulit na hearing, sa January o sa February 2026, tapos another hearing uli, kung gano'n na gano'n ang mangyayari, matatagalan nga. Kaya magtiti si Pangulong Duterte si dating Pangulo Duterte sa kulungan. Buti yung kulungan niya maganda eh. Ang kulungan sa Pilipinas
Ang daming lamok. May mga pigsa pa yung mga kasama mo sa kulungan. Nagsisiksikan para sardinas. O, di ba? So, yun sa akin ka po, viewers, hintayin lang natin yung magiging kahinat na ng kaso ni Pangulong Duterte. Ni dating Pangulong Duterte, dyan sa ICC. Antabayan lang natin. Kaya yung mga nagrarally, pakiusap ko na sa inyo, yung mga nagrarally, kahit ano sigaw nyo ng rally nyo, walang mangyayari dyan. Walang mangyayari. Kahit dito sa Pilipinas, yung mga rally-rally dito, walang mangyayari dyan. Nasa ICC na eh. Si Pangulong Duterte nakakulong eh. Andun siya eh. Tapos kayo, sisigaw-sigaw kayo dito sa Pilipinas. Mamamaos lang kayo, magsasayang lang kayo ng pagod ninyo, walang mangyayari dyan. Kapo viewer. Hintayin lang natin kung ano magiging desisyon ng ICC. Di ba? Yan lang po, mga po viewers. Paalala ko lang po ulit, baka meron pang hindi nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Randy Channel. Subscribe lang po kayo, like and share, comment din sa aking video. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumay kapal.